Okay, so ready na natin yung mga gulong si babaan na. Sabihin na ready to ano na tayo, landing. Yan. Okay. Minsan lang tayo makakadaan dito ha. Ito ay sa may Tanay Rizal. Kaya pala parang may mga bago sa ano. Sabihin natin bago pa malagpasan. So parang may changes ano sa ano natin ngayon. At dito parang pathway, flight path. Parang may changes sa ating flight path gawa nung nakita natin tong mga ano, mga windmill sa may Tanay area, Rizal. So ibig sabihin kanina yun nakita nating bundok, hindi ho yun sa may Batangas, no? Hindi siya sa Kirilao, hindi siya sa Nasugbu. So possible na sana yun, mga Laguna or Rizal. Okay. So hindi ko alam kung nagkaroon na ba ng ano, ng reassignment or ano, na-implement na ba yung reassignment na sinasabi ng NNIA or New NAIA, no? Kasi sabi yung nung New NAIA nung September 12 na magkakaroon ng ano, ng reassignment sa mga terminals. Baka nagkaroon na ng changes, no? Baka na-announce na at hindi lang natin nakita yung ano nila, notification or yung kailang information. So tingnan natin, malalaman naman natin yan maya-maya konti lang. Just seconds, I mean minutes na lang. Antayin natin, malalaman natin kung nagkaroon na ba ng ano, ng changes, nagkaroon na ba ng reassignment. So sa mga hindi nakakaalam dyan, for the context, binili kumbaga under the new management na ang ano natin, NAIA. So dati ay NAIA, ngayon ay New NAIA. So sino ba may-ari nun? Ibig sabihin chairman ng ano, San Miguel Corporation, Ramon Ang. So it's a San Miguel Corporation management, sila yung ano, mag-manage ng NAIA. So ano na siya, parang privatization ang management. So magkaroon ng ano, reassignment. So okay, nag-take over sila noong September 14. So dated today, it's September 20. So 6 days ago nakalipas. 6 na araw na nakalipas mula nung bago na ang management ng NAIA. So ibig sabihin, new management, new roles. Pwede, no? Isa yan sa ano, di ba? Sa mga binabago ng mga management, yung roles and regulations. So tingnan natin kung mayroon pa tayong makikita mga differences or mga changes compare sa previous natin ng mga flights and experience sa NAIA. So yung fly path natin ay nabago talaga siya. Kasi dati ano to eh, sa may Manila Bay, di ba? Gulf of Cavite. Parang Gulfo ng Cavite or parang ano, sa may binabaybay natin from Ternate, Nasugbu, Ternate all the way to Las Piñas and Parañaque. Pero ngayon hindi na. Kung napapansin ho ninyo, di ba? Mga highlands na ho yung ano natin nakikita sa baba. So Rizal province.
okay lang din, no? At least for a change kasi dagdag excitement din naman kahit paano. Puro na lang tayo Cavite, so at least ngayon dito naman tayo sa Rizal. Mga kulay blue yung ano, Inaris, basta blue, basta Rizal Inaris, ano yan eh, baluarte ng mga Inaris. Grabe, daming ano, daming mga tao sa ano, Rizal province. So di ako sure kung ito'y Antipolo. Pwede, no, kasi highland eh, tapos magandang bahay, malalaki. Pag sinabing mga malalaking bahay, mga high end sa highlands area is ano yan eh, Antipolo. Tas Cainta syempre, galing. Oh, ayos, oh, nabago nga talaga yung ano, fly path natin. Yung dating ano, Cavite coastal area, ngayon ay nagiging Rizal na. Pero baka mali ako ha, andyan lang yung comment section ho natin, anyone can correct me if I'm wrong. Yan po yung ano, view. Bago yan ha. Tingnan natin kung meron pa tayong ano dito, ma-recognize na mga structures in buildings. Ito, ano to dito, Las Piñas. Basta carry on na lang tayo dito. Nood na lang tayo, nood. Watch and learn. Cabin crew to landing stations. Ano yun dun? In compliance with the civil aviation regulations, your cabin crew will now take their seats prior to landing. Para siyang Jones Bridge. Nasa na yun ha? Meron akong nakita nga yun, oh, parang Jones Bridge. Ayan, nasa tingin yun. Jones Bridge ba yan? Pero kung Manila yan, bakit konti na yung gusali na area na yan? Kung Binondo. Kasi Binondo, daming ano eh, mga high-rise buildings. Mga skyscrapers. Nice, no? Nice one. Diba? So, nakakuha tayo ng ano, panibagong view. Ibang topography naman ng ano, ng Kamaynilaan and Calabarzon. Approaching Naiya. Nice one. Yun, ayos. Kaso nga lang, maulap hindi masyadong ano, kita. Zoom in pa natin para mas mag-i-enjoy ho yung mata ho niya sa mga ano, skyscrapers. Yan, DGC Aura, SM Aura. Kita nyo, SM Aura. Yan o. Okay, nice one. O yun ha, sa mga tawag na ito, magka-crop ng ating ano, video. So, ano dyan, paki-comment or pakilagay naman ng ano natin YouTube link para naman hindi tayo lugi, no? So you're welcome. Nice. Ganda. Kaso nga lang foggy, hindi natin masyadong makita yung ano, mga gusali doon sa area na yun, no? Anyway,
natupad na yung reassignments. Hindi nyo na Terminal 4, I mean Terminal 1, Cargo Terminal. So Terminal 1 is Nakalabas ka na, okay. itong Terminal 1 ay international airport, I mean terminal international, sa exclusive sa PAL, tapos mga papuntang China. Makakalabas ka magkagan. Yun. Pag ano ka na, 1 to 1 ka lang sa mga ano, may 1 to 1 ka lang sa. Sige, tatawag ako sa'yo. Nice one. Salamat. So nag-enjoy ako ngayon sa ano, Just landed here compare at sa mga Ninoy previous. Aquino International Airport. Cebu Pacific welcomes you to Manila. Kalalapag lamang po natin sa baliparang pandaigdigan ng Ninoy Aquino. Maligayang pagdating sa lungsod ng Maynila. lungsod daw. lungsod ba ito ng Maynila? We are now taxiing towards the NAIA Terminal 3 for your safe and proper disembarkation. And we are pleased to announce that we have just landed 23 minutes ahead of our scheduled time of arrival. Nice. Paano yung sinabing lungsod ng Manila? Hindi to lungsod ng Manila. It's Pasay in Parañaque. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain Mamaya, tanong natin mamaya sa ano, the fasten isa sa seatbelt mga sign. staff. Please check your surroundings to ensure that you do not leave any of your personal belongings behind. And be cautious when opening the overhead bins as heavy items may have moved during the flight. Okay, so Mangyari po lamang na manatiling nakaupo at hindi matanggal ang ilaw sa fasten seatbelt sign bago tayo tumayo para kunin ang ating mga kagamitan. Nais rin po namin ipaalam sa inyo ng paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay may na ipinagbabawal. Maraming salamat po. nabago na yung fly path. I don't know if it's temporary lang or ito na talaga for good, no? Since new management na ang NAIA. Tingnan natin ngayon. Makikita natin yan. Sandali na lang. Yan. Flag bearer, Philippine Airlines. Ba yan? Blur naman. Hoy. Sorry. Wala eh. Paano yun? Ba't naging blur yun? So masasabi ko nasa mga 80 to 90% sure ako na galing tayong Rizal kasi dyan tayo nag landing sa runway na yan. Tapos mula dito tanaw natin yung Azor condominium sa may Parañaque. Yan o. Yan, Azor Residences. Kaya pala kanina taka ako dun kasi nung pinaka first portion ng video na Kirilao, Mount Kirilao or bulubundukin ng Batangas kasi hindi ako sure, di ba? Kasi every time na lumalapag talaga from Davao to NAIA, hindi talaga madadaanan yung mga ganong bulubundukin. Although may mga instances na nakikita natin yung Lake Taal tsaka yung Tagaytay Highlands, yun lang. Pero yung yung sa may Nasugbu Batangas na yung Mount Kirilao, which is yun lang pagkakalam ko na yun na yung pinakamataas na bundok sa Nasugbu Batangas. Tsaka yung isang kulay blue naman kanina, yung medyo siya dark, ibig sabihin mas mataas yun, mas malaki. So parang sa ibang parte naman yun ng Batangas City. Kaya yan, Rizal pa rin yung dinaanan natin.
magdadak pa rin to sa may ano, Terminal 3. Doon pa rin tayo lalabas. So, ibig sabihin hindi pa na ano, hindi pa na reassignment or na reassigned yung mga aircrafts sa mga respective terminals nila, bagong terminals. Siguro parang inuna muna nila yung bagong ano. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by your flight deck crew, Captain Okay. Kim Yong-san and First Officer Mings de la Cruz, together with your cabin crew Cheska, Jen, Drew, and Kat, this is Jace thanking you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. So okay na tayo. So I can confirm na Terminal 3 pa rin yung ano natin. Keep your Baba. area clean and tidy. Kindly clear your seat pockets of any remaining litter, and please bring these with you as you leave your seats. You may dispose these in the bins near the exit. We seek your cooperation in ensuring that no litter is left behind the aircraft. Pinakikiusapan lamang po namin lahat ng panauhin na huwag mag-iwan ng mga bagay na nais nyong ipatapon sa loob ng eroplano. Mangyari po lamang na dalhin ang mga ito sa inyong pagbaba. Maraming salamat po. Ayun o. Diyan tayo galing. Diyan tayo. Yan. Yung naglanding na yan. Okay. So I can confirm na Terminal 3 pa rin ho tayo. Wala pang nabago sa wala pang nabago sa terminal. Ibig ko sabihin hindi pa na ipatupad yung reassignments. Kasi itong domestic flights sa Pilipinas, Cebu Pacific, AirAsia, in PAL ay doon na sa may Terminal 2. Tapos itong Terminal 3 is magiging ano na siya, exclusive for all international airlines, international flight. Tapos ang ang Terminal 1 is yun magiging exclusive na talaga siya for PAL international. Ba yun? Anyway, may mga iba't ibang tayo dito nakita. Airlines pala, airlines. China Airlines. Diba? Sana nag-enjoy kayo, no? Sana nag-enjoy yung mata ninyo. Tsaka yung isa kanina yan, Cebu Pacific, kulay puti. Nakalimutan ko ano tawag dyan. Hindi siya yellow. Ganda, busy ng runway nila. Nice one. Grabe. Dami aeroplano. Sarap tumambay dito sa runway, no? Kung pwede lang dito ka matulog para mag plane spotting. So still Terminal 3 pa rin tayo. Tas ngayon, obserbaran ho natin yung i-observe natin yung Terminal 3 kung meron bang changes, no, sa kanilang Few specific reminders for guests with System. The infant's likeness shall be collected after disembarkation. For safety reasons, leave the infant's life vest inside the seat pocket and be reminded that unauthorized removal of the life vest from the aircraft is a serious offense. For guests needing assistance such as wheelchair, you are advised to deplane last using the forward door only. Para po sa ating mga panauhin na nag-request ng wheelchair, tayo po ay huling bababa gamit ang unahang pintuan lamang.
And for guests with onward connecting flights on Cebu Pacific or Cebgo, please direct to the transfer desk located at the arrival hall. For assistance, please approach any of your ground personnel upon disembarkation. Once again, this is flight 5J962 to Manila. So yun o, tingnan natin o observe natin ngayon kung meron ba tayong mapapansin pagbabago sa terminal. Kasi nitong mga nagdaang mga linggo, may mga napapanood tayo, nakikitang mga news feeds na pinatay yung mga air condition, mainit, may tagas yung mga bubong, basta mga irregularity sa Terminal 3 sa airport. So tingnan natin ngayon kung existing pa rin ba, may changes ba, basta tingnan natin, abangan nyo after nito. So nakikita natin nga pala, gumana na yung mga tube bridge. Matagal din kasi itong wala panay tayo sakay sa shuttle para maka on board sa mga aircraft sa Cebu Pacific. Pero itong huli kong biyahe, that's June, papuntang Davao. So siya, tube bridge na. Kasi sa akin okay naman niya, wala problema yun. Hindi naman siya hindi siya hassle. Kasi ako panay lipat ko talaga. Hindi ako nagdadala ng maraming gamit. Gusto ko yung hayahay ho talaga yung experience pag lalakwat siya. Kaya kahit pa panay sakay natin ang shuttle transfer papunta sa aircraft, okay lang. Sakit lang. Mamaya sakit lang. Wanto-wanto ko lang. Sige. Wanto-wanto ko lang. May we remind everyone that voice communication with the use of mobile phones or other personal electronic devices is prohibited while the cabin doors are closed. Parang shuttle pa rin tayo, ulit shuttle transfer. Okay naman din ang mga skyscrapers, okay naman ang mga high-rise buildings. Maganda siya tignan, Baga in some point maganda. Kasi pag nakakatuwa lang since Pilipinas kasi tayo noted, tag tayo. Philippines being tag as a third world country. Pero pag makikita natin yung mga ganyang view, mga high-rise skyscrapers, yung ating skyline dito sa Manila, talagang masasabi natin parang hindi naman na rin, moderno na rin. May mga modern, mayaman actually ang Philippines. Kasi walang ganyang mga structures na makikita natin sa Pilipinas kung hindi mayaman ang Pilipinas. Maganda lang siya, pero ibig ko sabihin hindi naman rin talaga yun lang yung tawag nito, yun lang yung ma-offer na ganda ng Kamaynilaan, yung kanilang mga high-rise buildings, skyscrapers, yung kanilang skyline maganda. Pero when it comes to greeneries, wala silang may papakita, wala silang ma-offer sa atin. Kaya yun, iba pa rin yung talaga province feels. Cebu for example, diba? So Cebu is siya, meron silang skyscrapers, ang dami na mga matataas na mga gusali, plus meron pa silang highlands, meron silang Busay, diba? Meron silang Taps, meron silang Trans Central Highway area, meron silang Sirao Garden, diba? Sirao Garden is part of Cebu City pa rin. So yun, maganda kay Cebu. Tapos may dagat, ganda ng dagat din, diba? Dito kasi sa Maynila, ang Kamaynilaan, ang dagat hindi mo masyadong mai-enjoy, kasi contaminated. So sa Cebu, although hindi ko rin naman sinabing hindi contaminated ang Cebu City, pero mas cleaner ang kanilang tubig compare sa Manila Bay. And of course Davao City, yours truly, my hometown.
So Davao City hindi pa ganun kadami ang mga skyscrapers. In fact isa pa lang talaga yung Vivaldi Residences pa lang. Pangalawa daw si Ion Tower. Pasok na daw siya sa skyscraper, pero yun na nga, bali hindi pa siya ganun ka sobrang dami ang mga high-rise buildings, although hindi lang siya ganun ka pansinin kapag kasi napakalawak, kasi napakalapad ng land area ni Davao City. Kaya tas hiwa-hiwala yung mga buildings. Pero kung ipagsama yan, i-compress like Matina District, di ba? Diyan sa may IT Park, for example, IT Park. Tapos IT Park, tapos ma-develop na yung DGT, di ba? Tapos idikit natin sa may CM Recto, di ba? Sa may Poblacion District. Tapos kunin natin si SM Ecoland, tapos yung kanyang yung National University, 7 din yun 7 stories, so medyo malaking gusali na rin yun. Pasok na rin siya, pwede siya isama sa mga ihilira, no? Tapos yung 101, Hotel 101, tapos si DMCI ni Verdon Park, yun isama, idikit din sila, i-compress sila sa may CM Recto area para magkatabi-tabi sila nila, Marco Polo Hotel, Vivaldi Residences, Avila Tower, Topic Lane. Tapos ito naman si Paragon Davao, di ba? So idikit natin, i-compress. Tapos i-compress natin yung Dakudao Loop. Dakudao Loop is diyan matatagpuan yung andyan si Mega World District. Davao Park District by Mega World. Tapos andyan si SMDC. Di ba? So tapos andun pa sa sa Maylanang yung si Oppo. OP 360, sama na natin yun. I-compress natin sa may CM Recto, pati si Ashwela ko pag matapos yan, di ba? Township ulit yan. Paano pa yung LPO sa may LPO 17 hectares din yun, township ulit, di ba? So, i-compress natin sa may CM Recto si Dositani, di ba? 4 na gusali yun pag matapos yung dalawa sa likod. So yung ganun kadaming gusali sa Davao na nagkahiwa-hiwa, nagkawatak-watak lang talaga siya. Pero pag i-compare natin sila, ilagay natin sila in one place, so parang magiging ganyan na rin magiging hitsura, di ba? Or kahit sa Cebu, parang ganun, magiging Cebu na rin. Anyway, makikita naman talaga natin yan sa GDP, tapos sa assets, liabilities, GDP. Mayaman din sa Davao, hindi talaga siya papahuli. Sa nakakatuwa pa kasi ang kanyang ang setup ni Davao City, ang kanyang settings is siya, greens pa rin, greenery pa rin. Kumbaga parang sa kanta ng asin, hindi nakakasama hindi naman masama ang pag-unlad as long as hindi ito nakakasira ng kalikasan, which is Davao City. Yun yung ganap sa Davao. So umunlad ang Davao, napaka-unlad, super progressive city, pero napapanatili pa rin yung Cabin crew, disarm doors for greeneries. cross-track. Bawal sa Davao City magputol ng kahoy. Hahanapan ng paraan yan para hindi maputol. For example, yung sa may Ponciano Street, yung sa may Davao Light and Power Company, tsaka sa mga smart, mga ganong area. Basta may party doon na yung fins, yung pader binutasan para kumbaga para yung pader yung nag-adjust para sa kahoy, sa akasya, para hindi maputol yung kahoy, di ba? So ganun yun, pinapahalagan. In short ang mga Duterte sa Davao is mga by natures, ibig sabihin na pinapahalagahan talaga nila yung mga natural resources, mga kakahuyan, ganun. So yun maganda lang. So yung nagiging natin. So ang tanong dito, ang sagot sa tanong ko kanina kung nabago na ba ang terminal assignment ni Cebu Pacific domestic flight, the answer is no. Still Terminal 3 pa rin.